Magandang gabi na naman po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, gabi na naman po at ngayon lang po tayo magbabasa ng ating Bible reading. Ano po, dahil sobra pong napakainit ang buong maghapon kanina at ganoon din yung ingay ng paligid. At ngayon po ay medyo tahimik na po. Ang time po ngayon ay 7:55 na. Kaya ipagpapatuloy ko na po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Patuloy ko rin po kayong inaanyayahan mga kaibigan na sumabay sa pagbabasa at makinig sa salita ng Diyos na akin pong binabasa. Ayan. Buksan po natin muli ang ating mga Biblia sa aklat po ng Pangalawang Hari. Nasa chapter 9 na po tayo. At ang title po ng chapter 9 ay Binusa ng Langis ni Jehu upang maging hari. Tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusan, "Gumaya ka, pumunta ka sa Ramot Galaad at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Josaphat at apo ni Nimsi. Isama mo siya sa isang bukod na silid at busan mo ng langis sa ulo. Sabihin mong pinabubusan siya ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na." Nagpunta nga sa Ramot Galaad ang propeta, dinatnan niya na nagpupulong ang mga punong kawal. Sinabi niya, "Napag-utusan po ako, mahal na pinuno." Si Jehu ang sumagot, "Sino sa amin ang kailangan mo?" "Kayo po," sagot ng propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, "Pinabubusan ka ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel sa kanyang bayan. Lulupigin mo ang sambahayan ng Panginoon mong si Akab para maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh. Malilipol ang lahi ni Akab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel. Maging alipin o malaya, gagawin ko sa sambahayan niya ang ginawa ko sa sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nabat at ni Baasa na anak ni Ahayas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang abalang maglibing sa kanya." Pagkasabi nito, tuloy-tuloy siyang umalis. Nang magbalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, "Ano ang nangyari? Bakit ka tinawag ng lukulukong iyon?" Sinabi niya, "May mabuti bang sasabihin yung lukulukong iyon?" "Ano nga ang sinabi niya?" tanong nila. At sinabi niya, "Ganito ang sabi niya, binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel." Pagkarinig nito'y naguunahan silang nag-alis ng balabal at inilatag iyon sa paanan ni Jehu. Hinipa nila ang trumpeta at saka sumigaw, "Mabuhay si Jehu, mabuhay ang hari." Pinatay ni Jehu si Joram. Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya lulupigin si Joram, na noon ay kasama ang mga Israelitang nagtatanod sa Ramot Galaad laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay nagbalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pagkikipaglaban kay Haring Hazael at sa mga kabig nito. Sinabi ni Jehu, "Kung talagang kapanig ko kayo, isa man sa kanila'y huwag ninyong pababayaang makapunta ng Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito." At sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Okosayas ng Juda. Mula sa bantayan ng Jezreel, natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, "May dumarating." Sabagot si Joram, "Ipasalubong mo sa isa nating mga bayo at ipatanong kung ano ang sadya." Kaya sina Jehu ay sinalubong ng isang mga bayo at sinabi, "Ipinatatanong po ng hari
kung kapayapaan ang sadya ninyo. Sumagot si Jeho, ano bang kapayapaan? Sumunod ka sa akin. Dahil dito sinabi ng bantay, nasalubong na sila ng ating kawal, ngunit patuloy pa rin pupunta rito. Inutusan niya uli ang isang mga bayo at ipinatanong kung kapayapaan ang lakad nila. Sinabi ni Jeho, ano bang kapayapaan? Sumunod ka sa akin. Sinabi uli ng bantay kay Joram, nasalubong na sila ng ating kawal, ngunit hindi pa rin bumabalik sa bilis ang pagpapatakbo. Tila si Jeho ang nasa karwahe. Sinabi ni Joram, ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Joram at Ocosayas at sinalubong ang pangkat ni Jeho. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabat. Nang makilala siya ni Joram, tinanong nito, kapayapaan ba ang sadya mo, Jeho? Sumagot si Jeho, magkakaroon ba ng kapayapaan habang naghahari ang kasamaan at pangkukulam ng inamong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinalik ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas kasabay ng sigaw kay Ocosayas. Pinagtaksilan tayo, ngunit pinana siya ni Jeho. Tinamaan siya sa pagitan ng paypay at tumagos sa dugo at tumagos sa puso at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jeho sa kanyang katulong na si Bidkar, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabat ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa ama niyang si Akab. Noong tayo kasama pa niya, nakita mo ang pagkamatay ni Nabat at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupain ito, kaya nga, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabat upang matupad ang kanyang salita. Pinatay ni Jeho si Ocosayas. Nang makita ni Ocosayas ang nangyari, tumakas siya papuntang Bitagan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jeho at siya'y bumagsak sa loob ng karwahe ng paahon ito sa Gur. Gayunman, nakatakas siya sa Mikido at doon namatay. Ang bangkay niya ay kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe at siya'y inilibing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ocosayas ay naging hari ng Juda noong ika-11 taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Ang pagkamatay ni Jezebel, bumalik si Jeho sa Jezreel at ito nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan niya ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at saka nanungaw. Nang makita niyang pumapasok si Jeho, itinanong niya, kapayapaan ba ang sadya mo, Semri, na mamamatay ng kanyang Panginoon? Tumingala si Jeho at nagtanong, sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang 2 o 3 iyunoko, sinabi niya, ihulog ninyo ang babaeng iyan. Inihulog nga nila si Jezebel nang ito'y bumagsak sa lupa. Tumilansik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo at ang bangkay ay pinasagasaan nila sa karwahe. Pumasok si Jeho, kumain at uminom. Maya-maya sinabi niya, tignan ninyo ang sinumpang babaeng iyon at inyong ilibing pagkat anak din siya ng hari. Nang tignan nila, wala na silang nakita kundi ang ulo, mga kamay at paa nito. Nang ibalita nila ito kay Jeho, sinabi nito, ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng propeta Elias, na si Jezebel ay kilalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel, parang duming sa sambulat ang kanyang bangkay at walang makakikilala sa kanya. Chapter 10. Nilipol ni Jeho ang sambahayan ni Akab. Si Akab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jeho ang mga pinuno ng lungsod, ang matatanda at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Akab. Anong sulat? Sinulatan ko kayo, yamang kayo ang nag-aalaga sa sambahayan ng iyong Panginoon, sa mga karwahe at mga kabayo, mga sandata at sa lungsod na napaliligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Siya ang gagawin ninyong hari upang ipagtanggol ang inyong bayan. Sinidlan sila ng matinding takot pagkat naisip nila na kung yaong 2 hari ay nalupig ni Jeho, sila pa kayang ang hindi. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jeho at kanilang sinabi, nahahanda kaming paalipin sa inyo. Susundin namin ang lahat ng ipagagawa ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari.
Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti. Sinulatan sila uli ni Jeho. Ang sabi sa sulat, kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa ibig ko, pugutan ninyo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras. Ang 70 anak ni Haring Akab ay nasa pangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila sa sulat, pinugutan nila ang mga anak ng hari at ang mga uloy inilagay sa basket at pinadala kay Jeho sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Akab. Sinabi ni Jeho, pagdalawahin ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga. Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, kayo ang humatol kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito. Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Akab sa pamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itinira si Jeho sa sambahayan ni Akab. Pinatay niyang lahat ang tauhan nito at mga kaibigan pati ang mga saserdote. Pinatay ang mga kamag-anak ni Haring Okosayas. Pagkatapos, pumunta si Jeho sa Samaria sa daan sa may silungan ng mga pastol. Nasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Okosayas ng Judas. Sila'y tinanong niya, sino kayo? Mga kamag-anak po ni Haring Okosayas, naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna. Tugon nila, ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may tambakan sa tabi ng silungan. Wala siyang ipinatirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. Pinatay ang mga natitirang kamag-anak ni Akab. Nang umalis doon si Jeho, nasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab. Pagkatapos ng kanilang batian, tinanong niya, ikaw ba'y buong pusong makikiisa sa akin? Opo, tugon nito. Kung gayon, sabi ni Jeho, sumakay ka sa aking karwahe. At inalalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh, at magpapatuloy silang magkasama sa karwahe. At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Akab. Wala siyang itinirang buhay, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Pinutol ni Jeho ang pagsamba kay Baal. Tinipon ni Jeho ang mga tao sa kanyang sinabi at kanyang sinabi, ang ginawang paglilingkod ni Akab kay Baal ay pag-iibayuhin ko. Tawagin ninyo ang lahat ng propeta, saserdote at mga tagasunod ni Baal at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangan makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinumang hindi sasama, ngunit paraan lamang ito ni Jeho upang mapatayin niya ang lahat ang tagasunod ni Baal. Iniutos niya, ipahayag ninyong tayo'y gaganap ng isang tanging pagsamba para kay Baal, at gayon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito'y ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat. Ano pat, punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jeho sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, ilabas mong lahat ang kasuotan ng mga tagapaglingkod ni Baal. Sumunod naman ito, pumasok siya sa templo kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, tignan ninyong mabuti at baka may lingkod si Yahweh na nahalo sa inyo. Pumasok siya upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jeho ay nagtalaga ng 80 tauhan sa labas ng templo. Bago siya umalis ay kanyang sinabi, bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas. Nang maihain ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang makawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob, saka isa-isang inihagis sa labas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo. Inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos winasak nila ang rebulto at iginuho ang templo tulad ng makikita hanggang ngayon. Gayon nga ang ginawa ni Jeho upang maalis sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit sinundan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nabat, ang pagsamba sa guyang ginto sa Betel at Dan na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jeho, dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Akab na siya kung nais mangyari,
Sa lahi mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na salin. Ngunit si Jeho ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya ang masasamang gawa ni Jeroboam at nag-akay sa Israel upang magkasala. Nang panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Unti-unti na nilang nagagapi si Hazael. Nakuha na ang buong Galaad, Gad, Ruben at Manases mula sa Aroer, sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Galaad at ang Basan. Lahat ng ginawa ni Jeho ay natala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria at ang anak niyang si Joakas ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jeho sa Israel ay tumagal ng 28 taon. Matagal din mga kaibigan. Chapter 11. Inagaw ni Atalia ang trono. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosayas, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas, na anak ni Ocosayas, ay naitakas ng tiya niyang si Husaba, na anak ni Haring Joram at kapatid ni Ocosayas. Itinago niya ito, pati ang tagapag-alaga, sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ni Yahweh at doon itinagong 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang ika-7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joada ang mga pinuno ng mga kariteyo at ng mga bantay na sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari, sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin ninyo, ang 3 bahagi ng mga bantay kong araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang 3 bahagi ay sa pintuang Sor at ang isa pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ang magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay papatayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta." Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joada. Isinama nila kay Joada ang kanilang tauhan, pati yung hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga, at ibinigay ni Joada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ni Yahweh. Ang bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joada ang prinsipe, kinurunahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinilagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ni Yahweh. Pagdating niya doon, nakita niya nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y malaking kataksilan." Iniutos ni Joada sa mga kapitan, "Ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya, ngunit huwag silang papatayin sa bahay ni Yahweh." Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Ang pagbabagong isinagawa ni Joiada.
Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao ay nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal at si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ni Yahweh. Tinipon niya ang mga kapitan, ang mga kariteyo, ang mga bantay at ang mga tao. Ipinarada nila ang hari mula sa bahay ni Yahweh hanggang sa palasyo at pagdating doon, lumuklok sa trono ang hari. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taon nang italaga bilang hari. Chapter 12. Ang paghahari ni Joas sa Juda. 12 taon ng paghahari ni Jeho nang si Joas ay maghari sa Jerusalem. At tumagal ang 40 taon. Ang ina niya ay si Sibiya na taga Beersheba. Ang mga gawa niya ay pawang kalugod-lugod kay Yahweh dahil sa mga payo sa kanya ng saserdoting si Joiada. Gayunman, hindi niya napigil ang paghahandog ng mga tao sa mga dambana sa burol. Minsan, sinabi ni Joas sa mga saserdote, lahat ng halagang papasok sa bahay ni Yahweh ang buwis ng mga kabilang sa senso, ang halagang pantubos ng tubig ng bawat isa at ang mga kusang kaloob ay tatanggapin ninyo. Ito'y iuukol sa pagpapaayos sa bahay ni Yahweh. Ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay hindi pa naipapaayos ang templo. Kaya isang araw ay pinatawag niya si Joiada na punong saserdote at ang iba pang saserdote. Bakit hindi pa ninyo kinukumpuni ang templo? Tanong niya sa mga ito. Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap ng salapi ukol sa pagpapaayos ng templo. Kaya hindi na sila ang tumatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang namamahala sa pagpapakumpuni ng templo. Ang saserdoting si Joiada ay nagpagawa ng kaban na may butas sa takip. Inilagay nila ito sa tabi ng altar sa gawing kanan. Papasok sa bahay ni Yahweh upang doon ilagay ng mga saserdote ang lahat ng pilak na inihahandog ng mga tao at tuwing mapupuno ang kaban, ang laman ay binibilang ng punong saserdote at ng kalihim ng hari. Saka ilalagay sa mga supot, titimbangin nila ito bago ibigay sa namamahala ng nagpapaayos ng templo. Dito nila kinukuha ang upa sa mga karpentero, sa mga katulong sa paggawa ng bahay ni Yahweh, sa mga kantero at sa mga nagtatabas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang ibinibili ng mga kahoy at ng mga batong ipinahakot nila o anumang kailangan sa pagpapaayos ng bahay ni Yahweh. Ngunit ang mga pilak na ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng palanggana, pamutol, mangkok, trompeta o anumang kasangkapan. Lahat ng malikom ay iniukol nila sa pagpapaayos ng templo. Hindi nila hinihinga ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain pagkat tiwala sila sa mga ito. Ang mga salaping handog ukol sa mga nagkukulang sa kautusan. Gayon din ang ukol sa mga kasalanan ay hindi dinadala sa templo pagkat yaoy para sa mga saserdote. Nang panahong yaon, sinalakay ni Hazael ang Gat at nasakop niya ito. Nang sasalakayin niya ang Jerusalem, kinuha ni Joas ang mga handog na itinilaga ng mga ninuno niyang sina Josaphat, Joram at Ocosias na naging mga hari ng Juda. Gayon din ang kanyang mga handog. Kinuha rin niya ang mga gintot pilak sa bahay ni Yahweh at sa palasyo at ipinabigay kay Hazael. Kaya hindi na niya sinalakay ang Jerusalem. Lahat ng ginawa ni Joas ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Ang kanyang mga lingkod ay nagkaisa laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa Milyo sa
puntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga lingkod niyang si Josakar na anak ni Simiat at si Jozabad na anak ni Somer, at inilibing siya sa piling ng kanyang mga ninuno. Sa bayan ni David, ang anak niyang si Amasias ang pumalit sa kanya. Chapter 13. Ang paghahari ni Joakas sa Israel. 23 taon nang naghahari si Joas na anak ni Okosayas sa Juda. Nang maghari sa Israel si Joakas na anak ni Jeho. At tumatagal ng 17 taon, tinularan niya ang masamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nabat na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel, kaya ipinalupig niya ito kay Haring Asael ng Syria at sa anak nitong si Benhadad. Dumulog si Joakas kay Yahweh at pinakinggan naman niya pagkat alam niya ang laki ng hirap na dinaranas ng Israel sa kamay ni Hazael. Kaya sila binigyan ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muli naghari sa kanila ang kapayapaan, ngunit tinularan din nila ang kasamaan ni Jeroboam na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Pinanatili nila sa Samaria ang Diyos-Diyosang Asherah, kaya't dinurog ni Haring Hazael ng Syria ang hukbo nila. Walang natira sa hukbo ni Joakas, maliban sa 50 mga bayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Lahat ng ginawa ni Joakas ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria sa libingan ng kanyang mga ninuno. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Joas. Ang pamamahala ni Joas sa Israel. 37 taon ng paghahari ni Joas sa Juda, nang si Joas na anak ni Joakas ay maghari sa Israel. Tumagal ito ng 16 na taon. Hindi siya naging karapat-dapat kay Yahweh pagkat sinundan din niya ang masamang bakas ni Jeroboam at siyang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Ang lahat ng ginawa ni Joas, pati ang paglupig niya kay Haring Amasias ng Juda, ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Joas at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang pumalit sa kanya. Ang huling pahayag ni Eliseo at ang kanyang pagkamatay. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Joas ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, "Paano kami ngayon, Ama, nalakas at pag-asa ng Israel?" Sinabi ni Eliseo, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." Kumuha naman siya. Sinabi uli ni Eliseo, "Banatin mo ang pana." Binanat naman ito ng hari at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Joas ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Eliseo, "Ibukas mo ang bintana sa gawing silangan at itudla mo ang palaso." Sinunod naman ito ni Joas. Sinabi ni Eliseo, "Iyan ang palaso ng pagtatagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Afik hanggang sa sila'y malipol. Ngayon, kumuha ka uli ng mga palaso at itudla mo sa lupa, dugtong pa nito." Sumunod uli si Joas, makaitlo siyang tumudla sa lupa saka huminto. Sabi, dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, "Bakit 3 bisis ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na bisis para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 bisis ka lang magtatagumpay sa Syria." Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakaugalian na ng mga Moabita na salakayin ng Israel taon-taon. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki, walang ano-ano, may natanawan silang pangkat na palapit sa kanila. Kaya't dali-dali nilang ipinasok ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang digmaan ng Israel at Syria. Ang Israel ay pinahirapan ng Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni
Joakas. Ngunit kinahabagan sila ni Yahweh dahil sa tipan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hindi niya ito lubusang nilalayuan pagkat ayaw niyang malipol ang mga ito. Nang mamatay ang Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Benhadad ang pumalit sa kanya. 3 bisis siyang natalo ni Joas at nabawi nito ang lahat ng lungsod ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Joakas na ama ni Joas. Ituloy po natin sa chapter 14 mga kaibigan. Ito po yung ating last chapter ngayong gabi. Ang pamamahala ni Amasiyas. Nang 12 taon ng paghahari ni Joas sa Israel, nagsimula namang maghari sa Juda si Amasiyas na anak ni Joas. 25 taon siya noon at ang paghahari niya ay tumagal ng 29 na taon. Ang kanyang ina na si Joadan na taga Jerusalem, sumunod siya sa bakas ng ama niyang si Joas, kaya't naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Bagamat di tulad ng nuno niyang si David, hindi rin niya ipinaalis ang mga dambana sa burol, kaya patuloy pa rin ang mga tao sa paghahandog doon. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama, ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito pagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Si Amasyas ay nakapatay ng 10,000 Edomeo sa lambak ng asin at nasakop niya ang Sal. Tinawag niya itong Joktil at hindi nababago hanggang ngayon. Pagkatapos si Amasiyas ay nagpasugo sa Haring Joas ng Israel at ipinasasabi rito, tayo naman ang magsubukan ng lakas. Ang sagot ni Joas, isang maliit na damo sa Libano ay nagpasabi sa isang malaking punong kahoy ng Libano. Ibinigay mo ang anak mong babae para maging asawa ng anak ko. Dumating ang isang mabangis na hayop ng Libano at giniik ang maliit na halaman. Nang malupig mo ang Edom ay lumakas na ang loob mo. Masiyahan ka na sa tagumpay mong iyan, tumahimik ka na. Huwag ka nang maghanap ng kapahamakan at baka madamay pa ang Juda. Ngunit hindi pinansin ni Amasiyas ang sinabi ni Joas, kaya sila'y nagharap sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Nagapit ng Israel ang Juda at ang mga tauhan nito'y nagkanya-kanyang takas pauwi. Binihag ni Haring Joas si Amasiyas at sinalakay ang Jerusalem. Iginuho niya ang pader nito mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuang sulok. Ito'y may habang 522 na talampakan. Sinamsam niya ang mga pilak at gintong kagamitan. Sa bahay ni Yahweh at sa palasyo, nagdala siya ng mga bihag na panagot nang magbalik siya sa Samaria. Ang lahat ng ginawa ni Joas, pati ang pagkikidigma niya kay Haring Amasiyas ng Juda ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Siya'y namatay at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Ang pumalit sa kanya ang anak niyang si Jeroboam. Ang kamatayan ni Haring Amasiyas ng Juda. Si Haring Amasiyas ng Juda ay nabuhay pa ng 15 taon mula nang mamatay ang Haring Joas ng Israel. Ang iba pang ginawa niya ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Isang pangkat ang mga nagkaisa laban sa kanya, kaya tumakas siya sa likis, ngunit siya'y sinundan nila roon at pinatay. Inuwi sa Jerusalem ang kanyang bangkay, sakay ng kabayo at inilibing sa bayan ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos kinuha nila si Asarias na 16 na taon noon at itinalagang hari bilang kapalit ng ama niyang si Amasiyas. Ipinakubkob ng pader ang ilat
at ibinalik ito sa Juda nang mamatay ang haring Amasiyas, ang pamamahala ni Jeroboam. 15 taon ang paghahari ni Amasiyas na maghari sa Samaria si Jeroboam. Siya ay nagharing 41 taon, hindi siya naging kalugod-lugod kay Yahweh, pagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam. Paulit-ulit ang ginagawa nitong mga lahi na ito, na anak ni Nabat na siyang naging dahilan sa pagkakasala ng Israel bilang katuparan ng sinabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Propeta Amitay ng Gat-Hefer na bawi ni Jeroboam ang hanggahan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat hanggang sa dagat ng Araba. Alam ni Yahweh ang kahirapang dinaranas ng Israel. Halos wala nang ligtas sa kanila, maging malaya o alipin, at wala namang ibang maaring asahan. Hindi naman niya ibig na lubusang mawala sa daigdig ang Israel. Kaya iniligtas niya ito sa pamamagitan ni Jeroboam na anak ni Joas. Ang lahat ng ginawa ni Jeroboam, pati ang pagkabawi niya sa Damasco at Hamat, buhat sa Juda, ay nakatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Samaria tulad ng kanyang mga ninuno, at ang anak niyang si Zacarias ang humalili sa kanya bilang hari. Ayan, dito po muna tayo magtatapos mga kaibigan sa chapter 14. Napansin niyo po ba? Puro po patayan. Talagang pinapalipol ni Yahweh. Mismo si Yahweh ang nag-uutos sa mga hari at sa mga propeta na ganito ang mangyayari, ganito ang gagawin. Napakalupit ng patakaran ni Yahweh nung panahon ng mga Israelita. Siguro mga kaibigan, grabe din talaga yung kasalanan na ginagawa ng mga Israelita ng mga panahong iyon at ng mga ibang lahi. Kaya yun po talaga. Pero napansin niyo po ba yung nabasa natin na ang kasalanan ng ama ay hindi anak ang magbabayad, at ang kasalanan ng anak ay hindi ama ang magbabayad. Totoo po yun mga kaibigan. Kung sino lang po yung nagkasala, ayun po ang magbabayad. Nung panahon ng mga Israelita at sa panahon naman po natin, kakaiba naman po. Bagamat may mga patayan pa rin, alam niyo mga kaibigan, mula sa angkan ng mga Israelita ay wala na po tayong nabasa kundi digmaan, patayan, talagang pugutan ng ulo, pa ba ang matitindi po, brutal ang mga pangyayari ng uri ng kanilang pagpatay, po. At ang napansin ko rin po ay ang mga hari ay nagsisimula sa tama, maganda sa simula, pero kalaunan ay minamana din nila yung ginagawa na pamamahala ng kanilang mga magulang o ng mga nakaraang hari. Kasi halos mag-anak lang po itong mga ito eh. So, yun po, paulit-ulit. At si Yahweh naman po ay paulit-ulit ding nagagalit, ngunit paulit-ulit din siya nagpapatawad. At sa panahon po natin ay ganoon din po. Talagang hindi man po natin nababalitaan sa mga news kasi meron po talaga mga krimen na nangyayari na hindi na po binabalita sa media, po. Wala na po tayo nababalitaan, pero may mga pangyayari po sa ating bansa na mga karumal-dumal din, at paulit-ulit lang din po, di ba? Bawat may maupo po sa ating gobyerno bilang mga leader ay paulit-ulit lang din. Tatanggalin yung mga luma, papalitan ng bago. At kapag natapos na naman termino o natalo, papalitan na naman yung mga dating nakaupo at bago na naman. Kaya parang mabuhay po ang pundasyon ng batas ng Pilipinas, kasi laging bagong pundasyon. Kumbaga hindi pa po
napapakinabangan yung unang mga batas, yung mga bagong batas. Kumbaga yung mga proyekto ay panibago naman kaya magulo. Hindi po nagkakasundo. Wala pong maayos na samahan. Nandyan po yung mga ang gera po ng ating kapanahunan ngayon ay hindi po pugutan ng ulo na brutal talaga na pag sinabi ni Yahweh na lipulin mo ang angka ni ganito, sasabihin niya sa kanyang propeta, sasabihin naman sa hari, ito ang pinasasabi ni Yahweh. So brutal po talaga. Ngayon po ang pugutan po ngayon, hindi po hindi po brutal, kundi pugutan ng dignidad. Yan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon, na talagang sisirain yung bawat dignidad ng mga tao na nakaupo sa katungkulan. Yung mga nakaupo sa bawat sektor ng lipunan ay talagang digmaan po ng dignidad. Siraan dito, siraan doon. At talagang matira po ang matibay. At tayo naman po na mga mamamayan bilang mga anak ng Diyos ay naunawaan na po natin yan. Kumbaga given na yan. Nandiyan na po yan sa loob ng Biblia na talagang nangyayari po ang mga bagay na yan. Kaya nga po lagi kong sinasabi na tayo po ay laging makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos para po lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil hindi naman po tayo pwedeng iligtas ng ating mga pinuno sa bansang ito, kundi ang tagapagligtas po natin ang ating Panginoong Hesus. Na kahit ano man ang mangyari, matuloy man ang World War III, matuloy man ang digmaan sa iba't ibang panig ng mundo, kapag tayo po ay nasa Panginoon, wala na po tayong dapat ipangamba pa, wala nang ipag-aalala o ikatakot sa mga sitwasyon na parating. At salamat sa Diyos sa panahon natin ngayon, kasi kahit pa paano ay may mga anak ng Diyos na naglilingkod sa gobyerno. Po. So, yun lang mga kaibigan. Yun lang po ang ating Bible reading ngayon. Number 68 na yata tayo o 69. Ganun na. Hindi na po natin gagawing day, ganun. Numbers na lang kasi talaga pong kailangan pong makabasa tayo kahit sa isang araw ay 2 beses po para matapos po natin ngayong 2024 ang Biblia. At nawa ay gabayan po tayo ni Yahweh, tulungan niya po tayo na ito po ang ating sinimulan na journey dito po sa aking YouTube channel. Ang Bible reading nawa po ay talaga matapos po natin ito. So hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking Bible reading. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Mag-ingat po kayo, lalo na po ngayon mainit ang panahon. Samahan po tayong lahat ng ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. At maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan, sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.